Magandang hapon sa inyo lahat. It's good to be back to this pulpit. I've rested from this pulpit ng 2 consecutive Sundays. I was here last 22 ng September. Salamat sa inyong panalangin for my ministry sa uh, Grace Church, Santa Maria. And napakaganda nung ginagawa ng Panginoon doon. And there are some things na they copied sa atin, yung mga practices natin, which I think na maganda, which, for example, yung pananalangin before sa ating bago mag-preach. And it's very encouraging doon sa Grace Church, Santa Maria. Well, sa ating message ngayon, I'm preaching from an isolated message, Hebrews chapter 12 verses 1 to 3. It's good to pray first. Let's pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan, kami ay lumalapit sa inyo bilang mga saints and sinners. We are justified by our faith in Christ. Yet, Lord, our remaining sins, they are very obvious sa amin. And we continue to look to Christ. And may this passage help us to be reminded of that discipline sa Christian life na sa kabila ng mga maraming threats, dangers sa aming spiritual life, may we appreciate itong means at solution na galing sa inyong salita. That there is such a thing na sa nararanasan namin na lumapit kami sa inyo. Tulungan mo kami ngayon na maintindihan ang inyong salita at ang aming mga puso ay nagre-rejoice dahil once again we are reunited together as one body. We are grateful to be here. This is what we need, and thank you for giving us another means of grace where your word will be preached and you have fed us. Thank you din, Panginoon, sa mighty hand mo kaninang umaga with our young men who stood behind this pulpit and ably fed your people. We take note of the fact that you are our shepherd and you are the Lord of the church, and you continue to gift our church people who can teach and preach the word of God. We thank you, Lord. We ask these things in Jesus' name. Amen. So happy Reformation Day. This year is the 507th anniversary of the liberation of the gospel from an established church that has clearly apostatized and departed from the teaching of the gospel of grace. But not all was great about the Reformation. There were Reformation greats, and yet there were Reformation mistakes. One sad story of what I consider one of the many Reformation mistakes was the very first Reformation conference, which happened on October 1, 1529. It was the convergence of the super popular preachers by that time, no less than Martin Luther, Zwingli, and other Reformation luminaries, including Oecolampadius and others. Ang tawag doon sa Reformation Conference na yon ay Marburg Colloquy. At ang expectation ng marami, ang Marburg Colloquy, ang magpapatch ng differences ng mga reformers na ito sa issue ng Lord's Supper, and they would show forth a unified frontline among Protestants before a common enemy in Rome. It basically achieved nothing. Walang na-achieve ito dahil after nang mag-meeting sila ng 4 na araw na conference, itong ating bida-bidahan na si Luther, the crass, the proud Martin Luther
would not humble down. He would not even accept sila Zwingli at yung mga Zurich Christians na bilang Kristiyano at sinabi pa niya publicly, he would rather have communion with the papists than to consider Kristiyano yung mga followers ni Zwingli just because of the Lord's Supper. You see, this is an example na yung mga tao na discourage lalo sa Reformation. Kung ganito pala yung iniwan ninyo na Catholic Church at ito yung pampapalit nyo, ano na magiging direksyon? Kayo-kayo lang, sabi nyo sola scriptura, pero bakit hindi kayo magkasundo kung ano ang tinuturo ng sola scriptura pagdating sa Lord's Supper? So here is an example na yung mga leaders na hinahangaan natin ay they failed us dahil mas maraming na-discourage nung panahon na yon. Salamat na lang sa Diyos, papasok na yung 1530s after ng 1529. By the way, namatay itong si 2 years later, si Zwingli, October 11, 1531 sa Battle of Kapel. At alam nyo, imbes na maging malungkot at maging sorrowful si Martin Luther, sinelebrate pa niya yung kamatayan ni Zwingli. This was such a harsh moment para sa Reformation. Thankfully, papasok na sa eksena si John Calvin to steer the Reformation sa mas magandang direksyon. Well, I just want to point out that history bears witness that while the Lord has been gracious in giving us leaders, in my study, some of the most disappointing realities in church histories are our revered leaders. I don't know how to explain it, bakit ginawa ng Panginoon that they could be heroes, but at the same time, they live long enough to become villains. But we are reminded to have a tempered look sa mga leaders natin. And probably one of the reasons bakit inintend ng Diyos yan is that to emphasize that the only worthy of 10 looks is the Lord Jesus Christ, the sinless Son of God. At dito sa Hebrews chapter 12, in the midst of discouragement, in the midst of difficulty, people were planning to leave their church. Anong magiging response nila? Simula nung pumasok sila sa relihiyon ng Kristyanidad, sila ay nakakaranas ng persecution. Some of them were even imprisoned. Some were ostracized by their families. Some were removed from the synagogue. So inisip nila, is this worth it? Paano kami magsasurvive dito? Well, ang Hebrews chapter 12 verses 1 to 3, bibigyan tayo ng magandang antidote when there is this mass apostasy, and mass difficulty and mass exodus sa maraming mga Kristiyano. At ito yung naging solution ng Hebrews author. Let me read to you the inspired, inerrant, infallible Word of God. Hebrews 12:1 to 3. Kita mo dyan yung laging pinagbabalanse na huwag kayo ma-discourage, don't grow weary, don't be faint-hearted. Yet, ito yung dapat nyong gawin at dapat nyong asikasuin. Well, ano ba nangyayari dito sa Hebrews text na ito? Ang Hebrews is, according sa chapter 13, verse 22, it is a word of exhortation. In other words, it is a written sermon sa mga Jewish na naging Kristiyano. This is a written sermon para i-encourage sila na mag-isip-isip sila at mag-stay sa kanilang pananampalatayang Kristiyano because they are under intense persecution and they are tempted to leave yung religion ng Christianity at bumalik doon sa religion of their fathers, which is Judaism. So, ang tingin sa kanila ng mga kapwa Hudyo nila, sila ay nagtaksil sa kanilang pagiging Hudyo nung lumipat sila doon sa makabagong relihiyon. Siyempre, itong kaduda-dudang sekta na ang tawag ay Kristyanidad ay
pinangangalandakan ang pinakikilala nilang Messiah na para sa maraming Jewish people ay isang peke na Messiah. You have to understand, marami nang nagpakilalang Messiah before Jesus came. So, sawa na sila sa mga fake na ganito. So, hindi basta-basta ang naranasan nila. And the author reports to us ang possible na pinagdadaanan nila. According sa chapter 10 verses 32 to 34, there is persecution by external outward pressures, probably being ostracized mula sa families and religious places nila. Meron ding physical assault, meron ding torture, meron ding imprisonment with abuse sa chapter 10 verse 33 to 34 and chapter 13 verse 3. So kung ikaw ang nasa kalagayan nila, mapapaisip ka rin siguro. Hindi naman ito yung hinahanap mong faith. Ang faith na hinahanap mo is a faith that would help you enrich your life. Hindi yung mahihirapan kang ganito. So therefore, ano ang ma-advise ng Hebrews author sa mga taong ito na almost decided na sila na iwan ang Christianity at bumalik na lang doon sa dati nilang pananampalataya, at least doon home sweet home sa mga kapwa Hudyo nila. Medyo bago pa lang ang Christianity dito. Kaya napakaraming mga risks, takes at mga challenges. So, siguro ang iba, para mapanatili natin, ang mga members natin, gagawa tayo ng mga ibang kaparaanan, no? Magkakaroon tayo ng mga gimmicks, theatrics, or we can promise a lot na sila ay yayaman, gaganda ang kanilang mga kalagayan. Pero ang Hebrews author, hindi niya ginawa yon. Para manatili sila sa kabila ng pagsubok, ang ginawa niya sa buong Hebrews, pinakita niya ang mas mataas na pananaw kay Jesucristo. He provided a solid and high Christology. That is why Hebrews is all about that Jesus is better than anyone else. He is better than Moses. He is better than Aaron. He is better than the angels. He is better than anyone in the Old Testament. Ang ibig niya sabihin, kung liwanan niyo si Jesus, babalik kayo sa dati, ang ginagawa ninyo is hindi niyo sinosolve ang problem. What you are doing is actually bumabalik kayo mula sa kama papunta sa lapag. Bumabalik kayo sa magandang kalagayan doon sa pinanggalingan ninyo na kaaba-abang sitwasyon. That is why the letter is all about Jesus. Na from the Old Testament prophets, priests, and kings, from angels to tabernacle to the Old Covenant, Christ as the Son of God is better than all of them because He is the very fulfillment of everything that was promised in the Old Testament. The Hebrews author gave them the grand and final argument sa anumang pagtalikod sa Christian faith. Ano yung yung final bullet mo para hindi sila ma-discourage? Ano yung parang ibibigay mo na key sa kanila? Dito sa Hebrews 12, pinakita niya na ang pinaka-key, pinaka-huling bala niya para hindi kayo ma-discourage is this. You have to look to Christ. Ito yung pinaka dapat nilang gawin. Ito yung final argument. Be it an intellectual problem ng Christianity, be it an emotional or personal problem na natisod ka sa kapatiran, or even some kinds of theological issues or church issues na nasaktan ka sa mga church decisions. Dito, at the end of the day, ang argument bakit hindi mo kailangang tumalikod at kailangan mo magpursige, it is because of the superiority of Christ in Christianity. There is that high Christology. That is the true argument for those who wish to live the church and the faith. In other words, ang sino man na nasa iglesia at tatalikod kay Kristo, it only means napaka-baba ng kanyang pananaw kay Jesucristo. So, here is our message this afternoon. To fight spiritual difficulty, lethargy, and apostasy, we need to look endlessly at Christ. So, picking up from the quotation of Robert Murray McCheyne that whenever we look
we look at ourselves once, we need 10 looks at Christ. And this is from the Hebrews author. Anong pinaka magiging susi para malampasan mo yung difficulty? Lethargy, apostasy. Oh, some of you would say, maraming friends, community. Yes, those are answers. But then again, what would be your final bullet? What would be your final answer? The final argument is the superiority of Christ. Marami na dito nag-apostatize, but some are still considering living and are in danger of great apostasy. Kaya ang writer, nag-a-appeal siya na mag-press sila sa pananampalataya. Humahawak sa anchor of truth, aiming toward the maturity and stability of their faith. So, dito, titingnan natin, what does the author mean by saying, looking unto Jesus? Maraming anggulong pwede kang makita dito sa Hebrews 1 to 3. Pwede kang mag-focus doon sa witnesses, pwede kang mag-focus doon sa mga ibang mga bagay dito. But I'd like to focus dito sa meaning ng author when he said, looking unto Jesus. There are two essential disciplines to unpack this text. Number one, we need to let go of unnecessary burdens. And number two, we need to give Christ our undivided focus. So, dalawa yan, the burdens and Christ. What are we going to do with the unnecessary burdens? We let them go. And number two, pagdating kay Christ, we need undivided focus. So, the very first one, sabi sa verse 1 ng Hebrews, verse 1, therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us. Yung ginamit niya dito na race, this is a comparison ng Christian life to that strenuous race from the renowned Smithian Games in Greece na pinanggalingan ng Olympics. So, ito yung kanyang picture, ito yung kanyang background. No? Dito may isang stadium na punong-puno ng mga manonood, humihiyaw at nakatutok sa mga manlalaro. At sa pagtakbo ng mga kalahok, ay mahalata nila yung lahat ng uri ng paghahandang ginawa. Nakakita natin yung Paris Olympics at yung mga pinaka na excellent and pinaka physically fit na mga tao nakita natin doon sa Paris. Nakita natin yung pinaka mabilis tumakbo, yung pinaka pinagaan ng kanilang katawan. Walang anumang pampabigat ang makikita sa kanila. Lahat ay pinalinang nila. Wala kang nakita nung tumakbo sila Noah Lyles ng US, nakakatsa sila o kaya naka-jacket, talagang napaka-thin ng kanilang suot para nang sa gayon, hindi sila mahirapan sa pagtakbo. There is only one thing in their mind, and that is to have the most awaited prize, and that is honor and fame in the whole of Greece. At alam nyo, yan daw ang mismong kalagayan nating mga alagad. Tayo yung mga tumatakbo, may mga witnesses na nauna sa atin, nag-cheer sa atin, at sa pambihirang pagkakataon ng mga naunang bayani ng pananalig, ang mga nakatutok at humahamon sa atin. At sinasabi nila, let us run ng buong lakas, ng buong husay, at inaalis dapat daw natin ang pabigat. Ngunit hindi mga bagay na pabigat, kundi yung pabigat na tinutukoy dito ay kasalanan. And curiously enough, the author mentioned two explicit forces that can seriously impede or jeopardize our run. May binanggit siyang dalawa dito na mag-i-impede sa atin. Ang ginamit niyang Greek word number one is onkon. Onkon is every weight. Ang gamit dito sa classical literature is for excessive physical weight, medyo na-conscious ako, and for a burdensome load. So, yung excessive na physical weight at yung burdensome na bagahe mo. So, ang context dito, it can refer to superfluous clothes and anything that can handicap yung runner or yung athlete.
So we can expect na yung every weight dito, hindi dapat yung mayroon kang cellphone, no? May dala-dala ka, tumatakbo ka, pero may cellphone ka, o kaya kung ano mang pampabigat sa iyong damit. Tapos may binanggit siya dito na, and the sin which clings so closely. Now, what is this sin that clings so closely sa atin? Is this a specific sin? Or merely an expansion of the word every weight? Ang ibang translation is the sin which easily entangles us. In our translation, it is a besetting sin. It is the sin that we most likely commit. These are the pet sins na meron tayo. Well, in my own opinion, the possible explanation here is an expansion of every weight. Na before we know it, ang isang bagay or activity or habit or attitude na pabigat sa ating Christian life, pwede daw itong magpadapa, magpabagal, at di tayo maging matagumpay. Ang ating focus ay isa lang, makamit ang tagumpay, bagamat hindi makalupa na kasikatan at kaluwalhatian sa Gresya, pero ang sino mang nakikilahok sa paligsahang ito, alam niya na may tama at maling paraan ng pagtakbo. At dito sa Hebrews 12, ang sinasabi niya, mag-ingat kayo doon sa mga every weight na in-expand niya ng magbubunga ng mga kasalanan na magiging pabigat at makakatisod, makakapagpadapa sa iyo at doon mahihirapan ka. At ang gusto niya ipakita dito, ang mga naglalaro sa Smithian Games, ang pinag-uusapan nila is their athletic glory, yung sa mundo nila, sa Greece, yung honor. Pero ang sabi niya dito sa atin, it's about our souls. It's about yung ating race, Christian race. Kaya ang gusto niya ipakita, kung ang mga atleta sa Smithian Games ay nag-iingat, mas lalo kang mag-ingat kasi ang issue mo dito ay may eternal consequences. So that is the point here. Despite the difficulty, the Christian race must be finished well because of its eternal consequences. If we cannot expect yung mga Smithian Games na maging careless, how can we expect ourselves na maging careless? Ang pagkakamali ng mga atleta ay magiging pagkatalo o kahihiyan sa career nila o sa mundo. But we believers, we cannot afford na tumigil at mag-give up na lang basta-basta sa pananampalataya natin because of the many spiritual consequences it can cause to the church, the testimony of Christ to the world. And even sa ating mga sariling anak. Isipin ninyo, ano na lamang ang sasabihin ng mga anak natin if we would quit or we will or sasabihin natin na dito na lang kami, okay na kami. We would not even propagate yung gospel na hindi tayo mag-aim na lumago, mag-move on, or magpatuloy. Hindi tayo magpapatuloy sa sinasabi natin. Remember, if you stop and let all your burdens sap your energy dahil nga sa mahirap maging Kristiyano, and pwede mo sabihin, sige, just for the sake of argument, let's say, sige, mahirap ang Christian life, we understand. Pwede kang mag-stop. What would be the result? The result if you stop, not only na ikaw lang ang mag-stop, your children will stop too. Other people pwedeng mag-stop. And 30 years or 40 years, 50 years from now, hindi mo na ma-justify yung reasons na sobrang bigat, sobrang hirap, just because nung 50 years ago, na-discourage ka. It's unacceptable. At pag nakita mo ang mga atheists or unchurched people, 40 or 50 years later, sasabihin mo, ba't ang dami ng mga atheists, ang dami ng mga godless people at konti ang mga miyembro ng local church? What would be your meditation and contemplation sa panahon na yon? Hindi mo isipin na walang amount of church problems na na-experience mo noon would be able to justify yung pag-stop mo. In other words, these are the eternal consequences of apostasy, ang pagtigil natin sa pananampalataya.
Kaya si Asaph, na-understand niya ito sa verses 14 to 15 ng Psalm 73. For all the day long, I have been stricken and rebuked every morning. If I had said, I will speak thus, I would have betrayed the generation of your children. Hindi niya maintindihan ng sovereignty ng Diyos. Pwede na siya magreklamo, naghahanap na siya ng paano niya mabiblurt out yung kanyang reklamo sa Diyos, pero biglang naisip niya yung next generation. Pag narinig ako ng next generation, what will happen to them? Sabi niya, I would have betrayed the generation of your children. In other words, ang ina-emphasize natin dito, there are so much at stake sa race na ito. Eternal consequences. Huwag lang tayong tumingin sa sarili nating karanasan, sa sariling kasakitan. You are in a church where a community na magkakasama tayo, we can be hurt, we can cause hurt, we can receive hurt, and we will feel yung pain na yon because that is gospel life. Yun yung topic ko kanina doon sa Grace Church when I preach na puro rejection kay Jesus, and then the third and final point I said, I think this is the concentration of that redemptive story or grace dito sa text when Jesus said, who are my family? My family are those who have received me and they are my brothers and my sisters. In other words, ang mga tao na nakay Kristo, sila yung tunay na pamilya ng Diyos at tayo ay dapat mamuhay bilang komunidad at bilang pamilya. At pag namuhay tayo bilang pamilya, mahihirapan tayong makapamuhay in isolation at makakaranas tayo na masaktan, maapektuhan, mararanasan natin magkakatampuhan, makakaranas tayo ng magkakasakitan. Pag isang katawan nakita mo nagkasakit, o kaya let's say, sino sa inyo ang may kamay na namaga, ang naging solusyon niya, namaga, i-amputate ko na siya. You don't do that. Hindi mo i-extract, hindi mo aalisin. Ang gagawin mo ay bibit-bitin mo yon hanggang medyo mahihirapan ka maglakad kung ang sugat ay nasa paa. Dadalhin mo siya for some time and that is okay because it will soon heal. Ang point dito, you cannot give up. You cannot stop. But at times, there is that sin like envy, bitterness, unforgiving spirit, immorality, gossip, ungodly lifestyle, laziness, lustful spirit. They are like tumors na kailangan tanggalin, i-excise. May mga bahaging tumutubo sa katawan natin, they are not part of our bodies. Pero kailangan silang i-excise kasi hindi sila nakakatulong sa atin. Pwede yung katawan mo, may part ka na medyo bumukol, part yun ng katawan mo, hindi mo basta-basta pwedeng excise yun. Pero may mga cyst or mga tumors na biglang tumubo pero they should not be part of your body. Na lumalaki pero dapat tanggalin or pinapabigat yung katawan mo. At ito yung mga weight na kailangan tanggalin, yung mga kasalanan. So sa panahon na kung saan yung sports ay halos isa ng Diyos, alam natin ang mga nagtatagumpay lamang ay ang mga nagsisipaghanda ng buong husay at gumagamit ng tamang paraan at disiplina sa sarili. Ang kalahok na di naging prioridad ang pagsasanay sa tamang paraan, walang kinabukasan yan sa sports. Ganoon din sa mga mananampalataya. Yung paglalarawan dito na pinaint ng Jewish author, lahat ng magnanais sumunod kay Kristo, makakaranas nito na di nila dapat ikagulat. Hindi dapat nila sasabihin, hindi ko to inasahan. Ang solusyon ay hindi tumalikod, kundi matuto at suungin yung nakamamatay na takbuhin na ito. Na posible ba itong mapagtagumpayan? Well, if you are asking me, posible ba itong mapagtagumpayan? The truth is, you do not have resources from your heart na ma-accomplish mo to. You need greater outside yourself. And that is the grace of Christ that comes in. Si Christ, pinakita niya sa atin yung key
na siya ang dakilang halimbawa. Imagine mo, tumakbo siya pero hindi siya nadapa. Anuman ang mga kumapit kay Kristo, nagtagumpay siya na i-excise. Nagtagumpay siya na magkaroon ng excision or mawala ang mga yon. Anumang umatake sa kanya mula sa kaaway. Tapos nung in-accomplish niya yon, ginawa niya yon hindi lang para sa kanya, kundi para sa atin. So you see, ang Panginoong Hesus, ang siyang, at the end of the day, ang pinaka key natin dito. You have heard siguro yung 4-mile miracle, for yung British Empire and Commonwealth Games doon sa Vancouver. Si Roger Bannister ang unang nakaka-accomplish nun. Ngayon, minamani na lang ng mga players or ng mga athletes itong ganitong bagay. But there was a time na imposible yun. Pero itong si Roger Bannister, pag pupunta ka doon sa England, makikita mo yung kanyang plaka doon at pag-recognition sa kanya, siya yung una na naka-break ng natakbo ng napakabilis yung milyahan na takbuhin na yon at siya ay nagkaroon ng record. Na-accomplish niya yon because sinanay niya yung sarili niya na magiging mas mabilis siya at ma-accomplish niya yon. So, sa atin, ang magiging key dito is we have to identify those weights and besetting sins that can easily entangle you and remove them radically. Ito yung sinasabing every weight. You lay aside every weight. Remove them radically. This is just another way of mortifying sins. Excision, radiation, laceration. Dagdag na natin, nuclear radiotherapy. Welcome back. Maaring ito ay ang mga mabuting bagay. Pwedeng ang mga weight na ito, they are not necessarily sin in themselves. Pero pwedeng maka-apekto sa'yo. Yun yung maganda dito eh. Hindi niya sinabi kagad sin yung every weight. Mga pabigat. Pwede ka bang tumakbo na may cellphone sa bulsa? Yes. Pero yung cellphone ba na yun ay masama, kasalanan? No. It's a good thing. Yet, pag tumakbo ka, you don't need that. Makakasagabal siya. So, ang every weight dito, let's not just focus doon sa mga sins, but kasama ang sin, but even those good things. For example, sa Christian life mo, workaholic ka. Workaholic ka. Na lagi ka nagwo-work, na nahihirapan ka ngayon na tumigil sa work mo at pagdating ng Lord's Day, nahihirapan ka mag-adjust. And you always think na, alam mo yon, yung mag-go slow ka, nahihirapan kang ganon. Pwede rin yung media, social media, yung mga gadgets, yung labis na pagbabarkada, labis na sports. Lahat ng yan, kahit di sila kasalanan sa sarili nila, they can be bad for one's spiritual life. I was sharing these things that I have observed. Minsan may nagtatanong, di ba? Sa ating church ba, why don't we do yung mga D group or yung mga cell group where we have upline ba yun, downline, we always meet. This is what you will observe sa Reformed piety. If you want to be faithful sa Reformed piety, ang Reformed piety, you will have to wake up and you have to pray. And when you pray, you have to read your Bible. You have to read. You have to meditate. And if you are a married man, you have to have family worship. At kung ikaw ay reform, na may reform piety at meron kang doctrine ng vocation ng reform, hindi mo pwedeng tanggapin yung haphazard na work. You have to give yourself fully sa 8 hours na dinidemand ng work sa'yo because you will be cheating sa work mo if you are not. Isipin mo, isa kang tao, mahina lang. Kailangan ng full attention ng 8 hours. Kailangan mong gigising na maaga, mananalangin at ganito. At kailangan mong bumalik pagdating sa gabi, you have to be a good father, you have to be a good husband. You have to lead your family sa worship, sa prayer.
Ang tanong dito, nasan na yung oras para doon? Well, napansin ko, pwede naman na ma-accomplish yung, let's say, every night meron kang D-group, di ba, tuturuan, it's good. But sooner or later, mag-fail yung reform piety mo because dito magsisimula na mag-fail ka, no? Hindi ka na maging regular sa family worship mo. Maapektuhan na even yung output mo sa work if you are continually being bogged down doon sa mga bagay na yon. It is one thing that I have observed when I said na even sa week, I should have only 1 week or 1 day na ganito if I will have to have a regular na ganitong bagay. I cannot perfect it palagi because of the constraints ng ministry, but at least you now know kung ano yung kalaban mo. Kasi baka dodami yung mga irregularities. Baka darating yung araw sa sobrang ganito na wala na yung routine natin, nagfi-fail na tayo to pray kasama ang wife, kasama ang family, nagfi-fail tayo sa ganitong bagay. Sa mga work natin, hindi tayo nagiging maganda ang output. So, ito yung mga bagay na magaganda. How about yung mga malalaki at mga tuso na nasa loob natin? Tusong bagay na sin talaga. Galit, inggit, selos, masamang pag-iisip, pagre-rebelde sa puso, sa masasamang ugali. Subukan mo mamuhay na wala ito, kaya malayo ito, pababagalin ito yung pagsunod mo kay Jesus. Na it's either pag marami ka nito, talagang mahihirapan ka. Sabi ng Ezekiel 14:6, "Therefore say to the house of Israel, thus says the Lord God, repent and turn away from your idols, and turn away your faces from all your abominations." Turn away your faces from your abominations. Another challenge, kailangan alam natin at tanggap nating alagad, ng mga alagad, yung pagsunod kay Kristo, isang takbuhin na puno ng hirap. Ito yung description na binigay sa atin sa Hebrews 12:1. Nakita nyo yung word na sabi niya doon yung conflict or struggle, the race, yung race mismo, yung word na race. Ang Greek word ng race is agon, where we got the word agony. It means conflict. It is a struggle. So, the mere fact sinabi mong Christian race, it is already a conflicting and full of struggle na takbuhin. Yan ang pinanggalingan ng agony. Lubang mahirap. So, yung panawagan niya ay tumakbo ng may pagtsatsaga. Paano malaman na ang takbo mo ay pagtsatsaga? Sa pamamagitan daw ng pagwaksi ng mga bagay na may nagpapabigat. Aalisin ang sagabal sa pagtakbo. Walang sino mang Olympics or Olympians na habang tumatakbo sila, may bit-bit silang bag, may toolbox, may TV, etc. Maging ang kanilang mga suot, yari sa maninipis at magagaan na tela. Wala kang makikita na tatakbo doon tumakbo sa Paris Olympics at nakasuot na pang-astronaut. So, wala dapat hadlang. Bakit? Dahil masama ang makapal na tela at ang mga gamit? Hindi. Pero pagdating sa takbuhin, nagpapahamak sila. So sa alagad, matalas ang tawag ng mayakda sa mga nagpapabigat. Sa Tagalog, ang tawag niya dyan, mga kasalanang mahigpit na pumipigil. So anumang bagay, kita man to hindi, sin man ito in and of itself, or hindi man, kung ito'y nakakapagpabagal sa atin at hindi natin makita si Kristo, ito ay mga bagay na hindi makakatulong para sa atin. Si Achilles, di ba, napaka-invincible niya. Pero lahat tayo, katulad ni Achilles, may points of strength, pero merong Achilles heel. Napaka-invincible na warrior, pero dahil hindi na-dip yung sa water, yung kanyang heel, it became his weakness. So, kaya pagbutihin natin ang pagtakbo
at titingin tayo kay Kristo. Sa totoo lang, ang Christian race, in-expose nito ang ating weakness, in-expose nito ang ating kawalang magagawa sa sarili natin. Kasi it's a difficult race. Kailangan natin ng resources mula kay Christ. Kailangan natin na humingi lagi sa Kanya. Every morning when we wake up, let us go to the Lord in prayer at hingin, Lord, kailangan ko yung biyaya mo. Kailangan ko yung lakas mo because sa sarili ko, I cannot do this. Di ba si David Brainerd, siya yung magiging asawa or son-in-law ni Jonathan Edwards, pero tumira siya kay na Jonathan Edwards pero namatay siya dahil sa kanyang sakit. Pero si David Brainerd ay nakilala sa kanyang kabanalan at ang kanyang commitment na sumikat doon sa kanyang prayer, "Oh, that I may not loiter on my heavenly journey." Death anniversary niya nung Miyerkules. Nung 9. Yeah. "Oh, that I may not loiter on my heavenly journey." At ito yung dapat na prayer natin, na hindi tayo mag-loiter sa ating heavenly journey. Secondly, we need to give Christ our undivided focus. Sabi sa verses 2 to 3, "Looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God." So it's not enough to be free from necessary weights in the Christian race. Kailangan din daw may singular focus. So imagine niyo ang isang runner, wala na siyang weights. Napakaganda na ng kanyang damit, di ba? Ready na siya. But you see sa race, pare-pareho sila lahat, wala ng weights. Pero walang nagtatagumpay lahat. Hindi lahat nagtatagumpay. May isa lang na mananalo or 1, 2, 3. Bakit? Dito, makikita natin, hindi sapat na mawala yung weights para ikaw ay hindi mo ma-reach yun. Yung kailangan nakatingin ka doon sa direction na pupuntahan mo. Hindi ka pwedeng nakatingin kung saan. Sa baba, sa gilid. Di ba? You have to look to Jesus. Look at Christ. By insisting that we focus on Jesus instead of using the name Christ, sabi ng mga authors, gusto daw niya na ma-remind tayo sa humanity ni Christ. Imbes na ginamit niya ay Christ, sinabi niya, let us look unto Jesus para ma-remind tayo na ito, flesh and blood ito. Nahihirapan siya, pero in-overcome niya yung kahirapan na yon. Sabi ni Jonathan Edwards, "Take notice of Christ's excellence, which is a feast." Pinakita daw dito si Christ, siya yung excellent. Kaya dapat siya yung ating idol, siya yung ating tingnan, siya yung nagtagumpay, siya yung founder and perfecter of our faith. This is the source and completer of our faith. The Christian faith is Christocentric. Wala sa ating mananampalatayang susi, ni sa galing at lakas natin, wala. Magagaling ang mga lahat ng tumakbo noon sa race sa Paris. Pero yung isa lang ang nanalo ng pinakamabilis sa kanila. Ganito ang kailangan nating makita. Nakasagawa ni Kristo. Pero sabi niya dyan sa verses, "Who for the joy that was set before him endured the cross." Si Christ, nung tumakbo siya, meron siyang goal. Nakafocus siya dun sa goal. At ang goal na yun is the joy of pleasing God and glorifying Him by accomplishing the tasks He received by the power of redemption. So, sabi niya doon, nakatingin siya doon sa joy na nandun sa kanyang harapan. At yung joy na yon, and that is to please God. Kaya he was able to despise the shame and is seated at the right hand of the throne of God. Hindi niya inalintana yung distraction. Kaya sabi niya, "Consider him who endured from sinners." Ang Greek word dito ng consider is analogia. Pag-isipan nyo ng maayos, ng may masusing deliberasyon. Ihambing nyo. Tingnan nyo itong si Kristo nagtiis sa mga makasalanan. Ito yung dapat nyong idolohin at gawin o sundan.
So inutusan tayo dito na pag-isipan at pagbulay-bulayan nating maayos ang sakripisyo ni Jesus. Para sa mayakda, ito ang solusyon upang hindi tayo manghina, manlupaypay at sumunod kay Kristo. Sa pagtakbo natin, lubos na mahalaga ang pagkatuon sa karera sa anumang nagbibigay lakas at inspirasyon. At sa Kristyanidad, si Jesus ang ating bayani. Siya yung itinanghal na dapat tingnan na sa lahat ng pagkakataon. Not even me or the apostles, that even yourself, siya ang ating lakas at dakilang halimbawa. At nakamtan niya yung bagay na yun sa pamamagitan ng pagtitiis. And this is the point here. Only by looking to Christ, where every weight and sin we have, can we truly accept to give them up. Or we can understand to truly give them up. Kapag tumitingin daw tayo kay Kristo, doon natin marirealize, kaya nating i-give up yung every weight na yon. Well, dito, medyo gusto kong maintindihan ninyo na naintindihan ng Diyos ang ating humanity. Aminin natin, mahirap itapon yung mga bagay na una, hindi naman talaga sinful, pero nakaka-distract sa atin. O kaya naman, even yung mga sins natin, ito yung mga bagay na pwede na ginagawa natin at ayaw nating tigilan. Mahirap ito. Yung pagiging evil, sinful, or yung mga bagay na walang value. Baka pwede tayong matisod. Ang antidote dito is we have to look to Christ. Yan ang sabi ng Philippians 3:7-9. But whether gain I had, I counted as loss for the sake of Christ. Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. For His sake, I have suffered the loss of all things and count them as rubbish in order that I may gain Christ and be found in Him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which comes through faith in Christ, the righteousness from God that depends on faith. Ano sabi niya dito, yung mga bagay na tinuring niyang gain, that is an accounting principle, he considered them as loss. Again, accounting principle ito. Lugi, profit. Yung mga bagay na profitable sa kanya, naging kalugihan niya at give up niya mga yon. Para nang sa gayon, ang sabi niya, makuha niya yung surpassing worth of knowing Christ Jesus, my Lord. Dito natin makikita yung comparison kay Christ na hindi natin siya pwedeng ikumpara. Hindi naman talaga masama ang kayamanan, ang mga bagay na ito. Ang point lang ni Paul dito, pag kinumpara mo to kay Christ, magpipale. Yung titingkad ay si Kristo. So sa sakripisyo ni Kristo sa krus, siya yung naging koronang halimbawa ng pagtitiwala at pagsunod sa Ama. Ito ang makikita natin sa passage natin. Kaya we have to look to Jesus. Ipinakita niya yung lubos at pinakabuong anyo ng pananalig. Gusto mo makita yung pananalig? Gusto mo makita yung faith? Eto, ganito yung ginawa ni Kristo. Nung nandun siya, na nasa krus siya, hindi siya tumalikod. Nung siya'y nanalangin na let this cup pass from me, pero ang ginawa niya, tinanggap pa rin niya yon at pinanalangin niya, not my will, but thine will be done. Hindi basta halimbawa lang si Kristo, siya yung perpektong halimbawa na humahamon sa ating karupukan. Siya yung bukal o yung originator ng ating pananampalataya. Na sa pagtingin sa Kanya ay naglilikha ito ng paglago sa ating pananampalataya. Di ba sabi sa Ephesians 1:13-14, nandoon yung help na binigay ng Diyos sa atin, yung resources, yung Holy Spirit. Kaya sabi ni Richard Phillips, sa Hebrews 12:2 daw, this is the all-purpose Christian advice. All-purpose Christian advice ng Bible.
There is no circumstance, no difficulty, no temptation for which this is not a reliable guide. Look unto Jesus. Tumitingin ka ba sa Panginoong Hesus? Sa circumstances mo, madaling tumingin, kailangan ko ng another or different circumstance. Sa difficulty mo, kailangan ko ng maayos na assistance. Sa temptation mo, siguro kung iba ang temptation na dumating sa akin o kaya nasa ibang pagkakataon ako, the reliable guide is not those things but to look to the Lord Jesus Christ. So sa oras ng panghihina at pag-uusig, walang mabisang magpapalakas sa atin kundi ang sakripisyo ni Kristo. May hihigit pa ba sa sakripisyong ginawa ni Kristo? Wala. Tiniis niya yung matinding galit ng Diyos, nasugatan siya, siya mismo ay pinatay. Malabanan lang ang kasalanan. Yun yung context niya na you're not yet fighting sin unto bloodshed. Hindi pa kayo lumalaban sa kasalanan na nasusugatan. Si Kristo kasi, hindi lang siya nasugatan, namatay siya sa paglaban sa kasalanan. So, the challenge here is keep in mind the fallenness of this world and the sinlessness of Christ so that you will not lose your focus on Him. Lagi mong isipin, fallen ka, lagi mo ring isipin, sinless si Christ. Ito yung problema talaga natin, nakakalimutan natin yung fallenness ng mundong ito. Probably because of the good things that we receive as human beings, masyado tayong umahanga sa galing natin, sa sufficiency natin, then papasok yung pride and self-sufficiency. Di tayo magtitiwala sa galing at sa pera natin, pero dito babagsak tayo. Sadly, this also happens in the church. Baka binibless ng Diyos ang church. Maraming magagandang bagay na nangyayari sa ating church na dumating na tayo dito, andito na sobrang binibless ng Diyos. Pero pwedeng ang result nito ay mga lax at mga proud na church members. Ganon din sa mga leader or sa mga members. Baka binless tayo at naging blessing tayo sa mga ibang tao and we have relied heavily sa kanila at doon tayo sumandal. At kapag nangyayari yun, nagagalit yung mga iba sa atin o kaya naman nagkakaroon ng mga problema. Hindi natin pwedeng hayaan na isap yung mga bagay na alam nating na hindi dapat natin matanggap. Isa sa personal ko na pag pupunta ako sa ibang church, especially when somehow may na-bless sa message, is that, you ought to pray, sana mag-behave ang mga to, or sana they should be sparing sa mga words na sasabihin nila because it's not a blessing to you. It's not a blessing to you. Let me tell you, you will be on that stage. Hindi magiging blessing. I hope na just allow someone to preach and then okay, salamat sa Diyos, ganon. And alam mo na yun yung mga bagay na hindi mo kailangan na marinig at hindi mo kailangan na pag-isipan. Because we have this fallenness sa atin. And of course, whenever we sin, there is that sinless Christ na pwede nating sandalan. Fallen man ang mundo, pati ang church, si Christ lang ang hindi fallen. Siya ay sinless. Kaya kay Kristo ka lang hindi madidisappoint. Time will come, pag sumandal ka sa tao, sa institusyon, ganyan na mangyayari. But don't lose heart. Kay Christ, di ka ma-offend. Kaya sa Kanya ka tumingin. And do you know na ganito naranasan ng maraming mga tao? Imagine if you're in the 1500s and you heard that John Calvin fell in sin. Or in the 18th century and you heard that Jonathan Edwards fell in sin. But many of us, that's how we felt with the recent na mga pangyayari. Don't lose heart
kay Christ, we will never be offended. Pwede tayong tumingin sa Kanya. Huwag hayaang mawala ang paningin mo kay Jesus at mapunta sa iba sapagkat tiyak matitisod ka. Now, this is not an excuse para ang church manatili na, airing, manatili siya na wala sa kalooban ng Diyos. Hindi ito parang, sige, okay lang, total, nakatingin naman tayo kay Kristo. Well, at times, nakakalimutan natin that institutions, people, they would disappoint us because of the fallenness of the world. But there is a sinless Christ that tempers, that heals, that covers that deficiency. So huwag kang umasa sa sarili mong lakas. Every day, mabuti at maawain ng Diyos. Lumapit tayo sa Kanya. At kapag dumating ang paghihirap na dulot ng panampalataya, ihambing mo ito sa karanasan ni Kristo. Di ba ito yung mabisan na pang-criticize sa atin? Yung si Kristo, minsan di siya nagreklamo. Tapos na yung pagreklamo mo. Di ba? I just mentioned kanina sa aking pagtuturo, kung si Christ, halimbawa nag-complain siya just once sa kanyang life, once, na sinful na complaint, we're toast. Walang kaligtasan, walang church. Kaya nga sabi ni Mark Jones, ang church, nakasalalay ang buhay ng church sa holiness ni Christ. Kung nagkasala siyang minsan, ihambing mo ito. Napakalaking sanctifying effect nito. Paano ka magrereklamo? Paano ka magrereklamo? When I just want to share this because I have a friend na nagkaroon din ng miscarriage. Nung araw na yun na nabalita namin ni Clint that she suffered miscarriage, we were crying doon sa car. Nandun kami, we didn't want na umuwi muna at gusto muna namin to spend the night, gabi na kami. But when we were crying and we were contemplating, what is this? Is this something na ganito? And we, of course, yakapan kami and we were crying. And then I said, ang gagawin natin, hindi tayo magrereklamo sa Diyos. It should be our posture. Whenever we go back sa San Simon, we should celebrate with those na may mga anak. It was wala pa 24 hours na nawalan kami ng anak. But it is that thing na maiisip mo, paano ka magrereklamo sa Diyos if God has given you a lot in Christ? That is something na we have to imagine sa ating mga buhay, mga kapatid. Let us not normalize itong mga ganitong mga bagay na parang just because na naranasan natin and then we have all the right na parang tayong lahat ay magreklamo and to do these things. You look at Christ, di siya nagreklamo even na siya ay natrato ng ganito. So dito ka lalago, dito ka magiging mapagpasalamat. Dito tayo makikipagbunong braso sa hirap na dulot ng ebanghelyo. So how is your fight sa sin, sa race mo? Alam nyo ba na ang mas malakas na hayop, siyempre yung kabayo kaysa sa kamelyo. Medyo nakaranas kami ng camel ride, you know that. Pero, ang pinakamalaki na itulong sa kasaysayan, hindi yung kabayo, kamelyo, asno, because of their endurance doon sa disyerto. Tumagal sila. Yung kabayo malakas pero hindi niya kakayanin yung endurance na meron ng isang camel and even ang isang donkey. Yan yung dapat nating isipin, hindi yung pabilisan, but yung endurance. Sabi ni Robert Murray McCheyne, for every look at yourself, take 10 looks at Christ. He is altogether lovely, such infinite majesty, and yet such meekness and grace, and all for sinners, even the chief, live much in the smiles of God. So, live much in the smiles of God sa ating nararanasan.
With every look at yourself, take 10 looks at Christ. Sa mga wala pa kay Kristo dito, ito yung pag-asa mo. You're looking at yourself for salvation. You're looking at yourself sa sin mo. You take a look at Christ. He is altogether lovely. He is willing to save you. And He is willing to sanctify us, tayo mga mananampalataya. So, let me conclude. We must persevere in our Christian race and never give up because Christ finished His race, never gave up on us. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you for reminding us of an important aspect ng buhay namin. That is to run the race that is set before us. We have to endure those conflicts, struggles, race para kami ay mas lalo na maging matagumpay sa aming pananampalataya, sa aming mga discipline, sa aming personal na relasyon sa inyo. Habang kami ay hindi nagtuturo ng legalism, but may we take necessary precautions and actions kung may mga bagay na naghihinder sa amin para kami ay maging mabigat, mabagal sa aming race. Thank you, Lord, for reminding us that the final solution for apostasy, difficulty, lethargy is to have 10 looks sa aming Panginoong Yesus. We give glory and honor to you. Please, Lord, have mercy upon us. Allow us na maintindihan namin that we are fallen, pero ma-appreciate namin that Christ is sinless. We glorify your name. We ask this in Jesus' name. Amen.